kagilagilalas, kamangha-mangha at nakagugulat, na ang salita mo'y malaya naming napagsasaluhan. At sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, aming Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ng katotohanan ay maipauunawa mo sa bawat isa. Alang-alang at para sa banal mong pangalan at sa iyong kalwalatian. Pinararangalan ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Tayo po ay nasa huwag ninyo akong unahan. Ika-4 na 7, so 4th, 7 magnificent nights of revival. Sa akin makinig lang kayo. Amen. Sapagkat hindi naman ninyo nababasa ang aking isipan. Amen? Ayan. Pero okay lang, tayo ay isang pamilya. Ganyan din sa pamilya pag minsan ay sumasabat sa usapan ng anak. Kaya, ang mahusay po sa buhay ay yung pag nakikinig lang. At hindi nag-iisip ng kanyang sasabihin. Kaya, habang ako'y nagsasalita, hayaan mong ikaw ay walang isipan. Hello? Malalaman mo kung bakit hinihiling ko sa inyo ito. Dahil kung ikaw ay may iniisip, iyo pong susuriin at uuriin ang iyong maririnig batay sa iyong iniisip. At hindi ka mapagpapala sapagkat hindi pwedeng ang iyong iniisip ang aabutin ng pagtuturo. Kailangan pong ang isipan ng Diyos ang iyong matanggap at nang sa gayon, ang Diyos ay maluwalhati. Kaya alisin mo muna ang sama ng loob o galit o di pagpapatawad dahil ito po'y magiging hadlang. Magiging parang bato ang salita ng Diyos kapag merong kang kinikimkim na sama ng loob dito. Once heartache is addressed, ang tao po ay control ng kanyang kasalanan. Kaya magsisi ka muna ngayon at sabihin mo, pinatatawad mo yung dapat mong patawarin at humingi ka ng tawad sa Diyos. Please. This is foundational. Kaya Panginoon, dinggin mo po ang bawat isa upang hindi hatulan ang gawain sapagkat ang nagpapaiksi ng iyong kamay upang hindi maabot ang isang tao ay ang kasalanan. Ang dahilan kaya hindi ka dumirinig bagamat ika'y nakikinig ay ang pagsuway. Kaya igawad mo po ang pagpapatawad at maganap at mangyari at makamtan nila ito para po sa paghanda sa isang malaking pagpapalang iyong ibubuhos sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, para lahat ay nagsabi ng Amen. So ang atin pong tema ay honor of God. Ito po ang tema for this 4th 7 nights of magnificent revival. At ang ating theme, from the rising of the sun to its setting down, the name of the Lord shall be praised. Kaya sa pagsikat ng araw at sa buong maghapon hanggang sa paglubog, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Hallelujah. Hindi po dapat purihin, kundi pupurihin. Dahil pag ginamit mo yung salitang dapat, ito po ay muli ay merong requirements. Pero kung lifestyle natin ang pagpupuri sa Diyos, hindi ka na po maghihintay pa ng pagpapala para purihin ang Diyos. Hello? Kailangan pong ma-develop sa atin ang righteous habit. Kailangan pong tayo ay bukang bibig natin ang Diyos. Kailangan kapag natisod tayo, ang lalabas sa ating bibig ay
kung magagawa lang natin na hindi aray ang lumabas, kundi praise the Lord. At kapag tayo ay nagulat, napakaganda pong pakinggan ng pangalang Jesus. Jesus! Kaya magsanay po tayo na bukang bibig natin ang Diyos at ang pagpupuri sa Kanya ay atin pong gawin. Huwag mong iiwan ng Diyos dahil lamang sa hanap buhay. Hello. Do not leave God for money. Do not leave God for blessings. Live blessing in order to go to God. Kaya napakahalaga po na ating maunawa ang tuloy-tuloy. Ang night number 1 o first night, today, when you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Ang night 2, so, ang night to the battle, the Lord says that the battle is His. And then night 3, soak and absorb the Word. And then ang night 4, use all the tools but stick with God. Ang night number 5, raise your level of faith. At ngayon pong gabi, shake the heavenlies. Unlimited resources flow. Shake the heavenlies, comma, unlimited resources flow. Hindi pwedeng tayo ay matalo. We shall not be defeated. Because Christ is in us. In Him we are more than conquerors. When adverse circumstances come, do not be ruffled. R-U-F-F-L-E-D. Huwag kang magugulumihanan. Huwag kang malilito. Huwag kang masisinda kapag merong mga pagsubok na biglang dumating sa iyo. Stand on solid ground. Hold on to the promises of God. Kaya sa ika-6 na gabing ito, maunawa mo kung ano ang mga pagpapala. Hindi sang-ayon sa inilarawan ng mundo. Makikita po natin that the world draw a portrait of what is a successful person and a dignified person. Makikita mo po yun sa malalaking billboard na ang matagumpay ay yung nakaupo sa bagong kotse sa billboard. Yun po yung definition ng success sa mga taga-mundo. O di kaya ay tumatakbong mag-asawa na papunta sa bagong bahay doon sa isang subdivision. At makikita natin, pati ang mga Kristiyano ay apektado ng projected false image that define success based on the world concept. Kailangan po natin ng bahay. Kailangan po natin ng maraming bagay. Pero may turo ang Panginoon. Kaya kailangan matutunan natin ang turo ng Panginoon. Huwag kang mag-alala kung ano ang iyong kakanin, kung ano ang iyong iinumin, kung ano ang iyong dadamitin. Sapagkat alam ng Ama na kailangan mo ito at bahala siya na magtustos.
Kaya kailangan magsanay tayo, umaasa tayo sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Kawikaan, kung ikaw ay mayaman, mabuhay kang parang walang yaman. Subalit ang sabi ng daigdig, magkunwari kang mayaman. To attract success. Illusion. Kamalian. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo. Nais ko lamang pong i-qualify yung sabi ko na doon sa isang illusion, hindi yung pagdalo mo sa revival ang makapagpapala sa iyo. So the qualification of what I have stated, para ito ay inyong maunawaan. Nandito po ang Diyos, all right. Nandito po siya sapagkat saan man 2 o 3 nagkatipon na ririto siya sa gitna. Pero, wag mong kalilimutan, sabi ng babae na lumapit sa Panginoon, napakapalad ng babaeng nagpasuso sa iyo. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang mapalad ay yung nakikinig ng aking salita at nagsasagawa nito. So who are blessed, yung nakikinig at nagsasagawa. Marami pong hindi pinagpala at hindi makaalis sa kahirapan sapagkat nakikinig lang. Pero kailangan pagpasyahan mo ngayong sandaling ito na ikaw ay magiging manggagawa ng salita ng Diyos. Sabihin mo, I will be a doer. I will be a doer of the Word of God. Kaya nga po, shake the heavenlies. And then, unlimited resources flow. Napakahalaga po na maunawaan mo what is shaking the heavenlies. Hindi po tayo magsishake. So, ang atin pong text for tonight's message ay ang Haggai 2:4-9. Haggai chapter 2 from verse 4 to verse 9. Yet now be strong, O Zerubbabel, saith the Lord. And be strong, O Joshua, son of Josedek, the high priest. And be strong, all ye people of the land, saith the Lord. And work, for I am with you, saith the Lord of hosts. According to the word that I covenanted with you when you come out of Egypt. So my spirit remaineth among you. Fear ye not. For thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Kung iyo pong i-underline o bibilugan o kukulayan yung salitang saith, magugulat ka po.
Sapagkat tayo mabubuhay lamang sa sinabi ng Diyos. Hindi pwedeng sa sinabi ng tao. Dahil ang sinabi ng tao ay walang kapangyarihan. Ngunit ang sinabi ng Diyos ay makapangyarihan. At kung iyong sisiyasatin itong mga talatang ito, kapansin-pansin ang paggamit sa mga talata ng colon, semicolon. At ating pansinin, liligligin. Alin ang liligligin? So, shake the heavenlies, unlimited resources flow. Ngayon, ito po ay tungkol po sa Israel. Pero nais ko pong inyo ring maunawaan ang tungkol sa bagong tipan. Sa Hebrews chapter 12, verse 28. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved or cannot be shaken, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Nais ko pong ipaunawa that the kingdom of God cannot be moved, the kingdom of God cannot be shaken. So once we are inside the kingdom, we are unshakable. Hello? Kapag nasa kaharian na po tayo ng Diyos, hindi tayo maliliglig. Sapagkat naliglig na tayo, kaya tayo nasa kaharian na ng Diyos at yung kaharian ng Diyos, hindi po maliliglig. The kingdom of God cannot be shaken. So, pansinin po natin yung mga pagsubok, yan po pagliliglig yan para ikaw ay makapagpatuloy sa kaharian ng Diyos na hindi naliliglig. Kaya kung pinoproblema mo ang iyong problema, ang dahilan ay kakulangan ng karunungan. My people are destroyed for not lack of money. No. Not lack of health, not lack of friends, not lack of family, no. My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya ang tao ay naghihirap dahil hindi nila alam ang katotohanan. At sa halip na Diyos ang sambahin, ang kanilang sinasamba ay pera. Kaya enjoy ang sanlibutan sa mga pera ng mga Kristiyano. At sino ang maraming pera? Ang mga taga-sanlibutan. At sino ang kadalas ay walang pera? Nakasalulungkot man, pero ang mga tao sa simbahan ang madalas na walang pera. Tingnan mo ang iyong katabi. Lalaya ka na. Amen? Amen? Purihin ng Panginoon. Naalaala ko yung aking isang kababayan na yung kanilang malaking minanang lupain na walang lahat sa kanila. Alam nyo kung bakit nawala? Kamamadyong. Totoo po yun. Naalaala ko lang ngayon. At ang masaklap noon, pakuha-kuha lang ng pakonti-konti, 1,000, 2,000, hanggang maubos yung kanilang kabuhayan. E nais kong inyong matutunan, ignorance is the culprit. Kamangmangan. Another illusion. Yayaman ako kapag nagkatrabaho ako. Hindi ka po yayaman kahit magkatrabaho ka. Hello? Yayaman kapag naglingkod ka sa Diyos. Hindi narinig ng lahat. Yayaman kapag naglingkod ka sa Diyos. Narinig na. Purihin ng Panginoon. So, ating unawain, the glory. Ano po ang ibig sabihin?
I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Ang mga Hudyo po, ang kanilang security ay ang Temple of God sa Jerusalem. Kaya kahit po mapanganib yung landas dahil sila daraan sa mga kagubatan, sapagkat sila po ay required na lahat ng mamamayang Hudyo ay pupunta sa templo once a year sa Jerusalem. Kaya kung babasahin mo po ang Psalms 120 hanggang 133, ang tawag po doon ay Song of Ascent. Mga awitin ng mga naglalakbay patungo sa templo. Kaya nga sa 121, ang simula doon, at tumingin ako sa mga kabundukan, saan magmumula ang aking tulong? Sapagkat pwedeng mamatay ang naglalakbay sa loob ng gubat. Hello? Pero kung siya'y sasamahan ng Diyos, hindi siya maliligaw. Kaya nga unawain nating mabuti, ang pinakatampok ay kailangang sinasamahan ka ng Diyos. Bakit naghihirap ang tao? Bakit nagkakasakit ang tao? Hindi po sa kinain. Because of ignorance, kaya mali yung pagkain. Hello? Oh, purihin ang Panginoon. Kaya ngayong ika-6 na gabi, magiging kang matalino. Hindi ka malilinlang ng sino man tao. So ano ang dahilan? Sila ay trabaho ng trabaho dito sa Book of Haggai, pero sila ay kapos at kapos. Wala silang kasiyahan. Kaya makikita mo na ang mga taong walang kasiyahan, kahit marami ng pera, trabaho pa rin sila ng trabaho. The emptiness within is being filled with busyness. Yung kahungkagan sa loob ay pinupunan nila ng kasipagan. Maganda po ang kasipagan. Pero kapag hindi nakaluklok ang Panginoong Hesukristo doon sa kanyang lugar, sa iyong buhay, baliwala yung kasipagan. O, purihin ang Panginoon. So, may problema po dito. Ang sabi po, sa chapter 1 ng Haggai, chapter 1, si Ageo sa Tagalog. At kung mapapansin po natin, ano ang problema ng mga Israelita sa Haggai? Sa Book of Haggai. Kung atin pong uunawain at kailangang maunawaan natin, ano nga ba ang problema? Ang sabi sa chapter 1, verse 6, ano ang kanilang problema? At ang sabi dito, you have sown much. Napakarami po ng kanilang itinanim. You have sown much and bring in little. You eat, but you have not enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into the bag with holes. Makakaipon ka po kaya ng pera sa butas na sisidlan? Kaya kung ikay laging kapos, marahil butas ang iyong sisidlan. Hello. Tingnan mo ang iyong katabi. Ngayon ang gabi mo na magiging ang totohanan ng malaya. Hello! So butas ang sisidlan. Anong ginagawa mo pag butas ang iyong bulsa? Tinatahian, sinusulsihan. Hallelujah. Ngayon, paano lulunasan ang butas na sisidlan? Sa verse 9. Verse 9, chapter 1. You look for much, and lo, it came to little. And when you brought it home,
I did blow upon it. Sino raw po? Hindi ang diablo ang nag-aalis ng kayamanan. Sino raw po ang nag-aalis? Hello? Ang kinakausap po niya rito ay ang kanyang mga hinirang na lahi. Saka natin mamaya pag-uusapan ang diablo. Ano po? Yun munang relasyon natin sa Diyos. Kapag hindi natin nagawa yung kahilingan ng Diyos, siya mismo ang iihip. Yung hawak mo yung pera, nawawala na ng halaga dahil hinipa na ng Diyos ang halaga nun. Bakit kaya? Ito po ang dahilan. Verse 9. You look for much, and lo, it came to little. And when you brought it home, I did blow upon it. Why? Saith the Lord of hosts. Because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. So ano po ang dahilan at hinihipa ng Diyos ang kanilang kabuhayan? Dahil hindi nila inayos ang templo ng Diyos. Ngayon sasabihin mo, sa lumang tipan, pastor yan, paano yan natin maunawa? Ito po. Ang bagong tipan po ay pisikal na templo at ang sabi ng Panginoong Hesukristo, gibain ninyo yang templong yan at itatayo ko yan sa loob ng ikatlong araw. So ang templo sa bagong tipan ay hindi na gusali. Ang templo sa bagong tipan ay ang Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya kung hindi ka maglilingkod sa Panginoong Hesukristo, hihipan ang iyong kabuhayan. Wow. Sa 1 Peter 2:5, sabihin mo, panahon ko na. Sa 1 Peter 2:5, ano po ang sabi dito? Pakikita ko po sa inyo ang templo sa bagong tipan. Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house. Wow. So tayo, sama-sama tayo, kung ilan man tayo rito, kayo'y mga buhay na bato. You are Peter. You are a rock. So bawat isa sa inyo ay isang pirasong bato. Ako ay isa ring pirasong bato. So, the temple of God is made up of living stones. Ito po yan. Sa 1 Peter 2:5. You also as lively stones are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God for Jesus Christ. Or by Jesus Christ. So, pansinin po natin. You are a lively stone. Ikaw po'y buhay na bato. And you are a royal priesthood. Each one of us is a priest. At ano po ang gawain ng saserdote? Mag-alay. Amen po ba? Kaya pag hindi mo alam itong katotohanan ito, hindi mo maunawa kung paano ka gagaling sa sakit at lalaya sa kahirapan. At hindi mo rin maunawa kung paano mo babasagin ang pagkakautang. Sabihin mo, makinig kang mabuti. Amen. Glory. You are a royal priest. So, paano mo magagampanan? Makikita mo mga manggagawa, daldalan lang ng daldalan, walang buhay yung kanilang kwentuhan. Why? Alam mo, kung buhay kang manggagawa o
Kristiyano, ang pagkukwentuhan ninyo ay ang Diyos. Hello? Kaya marami ang bobo tungkol sa Diyos sapagkat bihira nilang alalahanin ng Diyos at naalaala lang ng marami kapag sira na ang kanilang buhay. Sabihin mo, wag kang ganon. You belong to the royal priesthood. Sa Malakay, alam nyo ba kung nasa ng Malakay? Sa pagitan po yan ng Genesis at Revelation. Kailangan alam mo ang iyong Biblia. Amen? Kailangan alam mo ang mga aklat ng iyong Biblia. Dahil nandyan ang iyong buhay, nandyan ang iyong kayamanan. If you have money, you can buy things. But if you have time in the Word of God, you will have life. Ang pera ay bibili ka ng mga bagay, pero ang oras mo sa salita ng Diyos, ang magkakamit ka ng buhay. At ito'y buhay na walang hanggan. Glory! Amen! Sa Malakay chapter 3, verse 16, pag kayong magdadaldalan, lalo na sa loob ng simbahan, mahiya-hiya ka sa Diyos. Maraming masakitin sa loob ng simbahan, puro chismis. Walang buhay sa salita ng Diyos. Kung wala ka rin lang sasabihing mabuti, matulog ka na lang. Mas maganda pa yon. Because a talkative person has a shallow heart. Mababaw na puso. Empty heart. Si Jesucristo hindi madaldal. So learn from Jesus. Oh, glory. Ano po ang sabi sa verse 16? Then they that feared the Lord spake open one to another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance. Yung lahat ng ating kinukwento, itinatala yun sa langit. May aklat po doon, mga aklat. Aklat ng buhay at mga aklat. Bakit kaya may aklat sa langit? Sapagkat tayo pagpapalain sang-ayon sa lahat ng ating ginawa. At gayon din sa hindi natin ginawa. Ngayon, sasabihin ng iba, wag naman ganyan, pastor. Dahil tayo ay nasa awa at grasya ng Panginoon, hindi na katulad ng lumang tipan. Oops. Kapag iyo pong pinag-aralan ng Biblia, ang mga sulat ni Moses ay tumutukoy kay Jesus. So ang paniniwala sa lumang tipan ay upang tanggapin ng tao si Jesucristo. Kaya nga itinatala yung ating kwentuhan. Pag binuksan kaya sa iyo yung iyong mga kwento doon sa aklat na yon, matuwa ka kaya doon sa nakatala? Kaya nga po, ilang bagay po. Believe yourself. Number 1. Number 2, have mastery of truths. Number 3, remind these things to yourself always. And then number 4, have a right focus. Kaya napakahalaga po na iyong maunawaan. So believe yourself. So what are you to believe? Ano ang iyong paniniwalaan sa iyong sarili? So we are priests dahil araw-araw ang saserdote po nag-aalay. Kaya araw-araw gawin natin yung 12:1 ng Romans. By the mercies of God, I beseech you, brethren, to offer your bodies. So ano ang ating offering araw-araw sa Diyos? Our bodies as a living sacrifice. So what is the temple of God in the New Testament? We are the temple of God. Wherever 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst. Ano ang templo sa lumang tipan? Yung lugar na pinupuntahan ng presensya ng Diyos.
Kaya mas superior ang bagong tipan sapagkat kasama natin ang Diyos. You will call His name Emmanuel. God is with us. Kaya nasa atin si Jesus. Nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya kung naunawaan mong ikay templo ng banal na Espiritu, linisin mo ang iyong templo at mawawala ang marumi sa iyong katawan. O, purihin ng Panginoon. So believe in yourself. Huwag kang padadaya sa iba because many people want to attract people to believe in themselves. Ikaw muna ang maniwala sa iyong sarili. And who are you? You can do all things through Christ who gives you strength. Because you believe nothing will be impossible for you. Mark 9:23. John 14:12. Kung sumasampalataya ka kay Jesus, ang lahat ng ginawa ni Jesus magagawa mo. So meron bang lugar ng pagkatalo? No place for defeat. Why? Because Christ is in you. Christ is in me. So, believe that you are a winner. Dare to win. And dream big. Act. Ikaw ay nagtagumpay na. Kaya mangarap kang muling magtagumpay. Mangarap ka ng malaking pangarap na ilalagay sa iyo ng Diyos. Ang mga tinanggap ang pangarap ng Diyos, delight thyself in the Lord and you shall have the desire of God. Kaya kung ibig mong makamtan ang pangarap ng Diyos at titiyakin ko sa inyo ang pangarap ng Diyos, hindi mo magagawa sa iyong buong buhay kung hindi ka sasamahan ng Diyos. Kaya kung kaya mo, pangarap mo yun. Kung hindi mo kaya, pangarap yun ng Diyos. So, you have the power to expand your vision far and wide. May kapangyarihan kang maging malawak ang iyong pananaw. Malayo at napakalawak. At siya nagsisimula sa isipan. Kaya mangarap ka. Amen? Number 3, you have the unique capacity to distinguish patterns in events. Kapag hindi ka po naging observant, may pattern po ang lahat ng nangyayari. Pansinin po natin, pag may ulap, ano ang kasunod? Ano ang kasunod pag umulan? Baha. May pattern. Amen? Kaya kung ikaw ay magiging matalino, obserbahan mo. Dahil cycle lang ang bawat bagay. At para hindi ka masalanta, dahil alam mo na pag bumagyo ay may baha, kailangang itaas mo na ang mga dapat mong itaas. Hello? Dahil ikay matalino, sabihin mo sa iyong katabi, you are a winner. You are intelligent. Hindi ka maisahan. Laging ikaw ang makakasampo. Oh, purihin ang Panginoon. Number 4, realize that you know nothing. Hello? Kailangan paniwalaan mong wala kang alam. Paano yun, Pastor? Hindi po natin pinag-uusapan ang pinag-aralan dito. Hindi natin pinag-uusapan ang trabaho dito. Ang pinag-uusapan natin ang walang hanggang buhay, hindi natin alam kung paano natin tatahakin. Kaya kailangan tuloy-tuloy tayo na nakikinig sa patnubay ng banal na Espiritu. Realize that you know nothing. This will open your mind and experience things as they are. Magiging ka pong realist. Haharapin mo ang mga nangyayari sa iyong paligid sa bawat sandali ng iyong buhay. And then fifthly, continue on being active. Realistic dreamer. Maging ka pong aktibo, buhay na laging nangangarap. Ang lahat ng nasa aking buhay ay dahil pinangarap ko. Magkakaroon ako ng bahay, magkakaroon ako ng sasakyan, magkakaroon ako ng mga anak na mga gwapo. At manugang na magaganda at mga apo na
Hello. That is a dream and I declare what I desire. Malakas ang amen ng anak ko. So, dream big and dare to win big. Mangarap ka ng malaki at hangarin mo ang malaking pangarap. Sasamahan ka ng Diyos. Amen? Pero, iyong paglingkuran ng Diyos, yun ang una. Then number 2, have mastery of truths. Magbasa ka ng Biblia. Sa John 8:32, you shall know the truths, and the truth shall set you free. So sino magpapalaya? Hindi po ang 5-6. Hindi po ang ospital. Sino magpapalaya? Pag nalaman mo ang katotohanan, hindi ka na magkakasakit. Amen po ba? At ako ay nagdidiwang sa Panginoon dahil ako'y 63 years old na, hindi ako nagkakasakit. Nagkakasipon lagnat, pero hanggang dun lang. Why? Because I know the truths. And the Word of God is truths, and you shall be free. Ano ang untruths? Nako, matanda ka na, yung ganyan, masasakitin, kailangan may maintenance medicine ka na. Sabihin mo, who dare you? Ikaw ba ang Diyos? Hello? Pag sinabing maintenance medicine, meron kang sakit na mini-maintain. Kaya kailangan ang salita ng Diyos ang iyong lulunin. Amen. So number 1, in living the truths, master the uncertainties of life. Ano ang ibig sabihin? Maraming hindi ka alam. So masterin mo yung hindi mo alam at matututunan mo yan. Ano ang ibig sabihin? Master of the uncertainties of life. Marami kang bayaran, pero ang sweldo mo ay kakapiranggot. So what is the uncertainties of that problem? Paano mo matutustusan? Nagtapos ang aming mga anak. Sa paanong paraan? Dahil naniwala kami sa salita ng Diyos, kaya sila ay puro iskola. Hallelujah! Amen! Ikaw yung pastor, ako'y kaiba sa iyo. Anong pagkakaiba natin ay ang ulo natin sa Jesucristo at tayo ay bahagi ng ulo, ng katawan ng Panginoong Jesucristo? That is another illusion. Iba ka, pastor. Dahil malaki ang pananalig mo, ay dilakihan mo ang pananalig mo. Alam mo pala ang sikreto ko, ay gawin mo. Huwag mo akong tutularan, ang iyong tularan ay si Jesucristo. Be an original. Because if you are imitator, you will be destroyed. Be an original. Sapagkat ang original ang tinutularan, hindi nanunulat. Ang tutularan lang natin ay ang Panginoong Jesus. Sa ibabaw ng lupa, hindi mo kayang ubusin ang kayamanan. Pag pinagsama-sama ang lahat ng tao, this is illusion, na nag-overpopulation around daigdig. Pag pinagsama-sama mo itong 6.5 billion, kalahati lang ng Florida, side by side na patatayuin mo. Yun yung sang-ayon sa pag-aaral. Ganun lang ang space na kailangan para lahat ng tao sa mundo ay magsama-sama sa kaunting lugar. Ang Diyos mo'y matalino. Amen? Pag marami na ang tao sa lugar, maggegera para maraming mamatay. O di kaya magpapadala ng salot para marami ang mamatay at yung mga walang magawa ay mamatay na. Hello? Kaya kailangan mong makinig ng salita ng Diyos para humaba ang iyong buhay. Amen! Hallelujah! So, second, mastery on finding needs. Kailangan maghanap ka po ng pangangailangan. Huwag yung laging kailangan mo ang iyong tinitingnan because your mind is to be challenged. Kaya kung merong kailangan, ikaw po'y nahahamon at ikaw po ay kumikilos. Then third truth, crisis bring us to prominence. Crisis bring us to prominence. Ang mga krisis mo ang siyang nag-angat sa atin para tayo ay maging tanyag. Kung hindi po isinugba sa apoy ang tatlong lalaki, si Misael, si Azaria at saka si Hanania. Kung hindi po sila isinugba doon sa pugon, hindi sila nakilala.
Sa 75 kabataang lalaking royalty mula sa Huda, 4 lang ang nag-rise up sa prominence. Why? Because they take charge of their crisis. Kaya ka may crisis, iaangat ka ng Diyos. Kaya ikay may utang, iaangat ka ng Diyos kung ikay lalapit sa Diyos. Hallelujah. And then, number 3, remind yourself always that your faith will grow with your awareness that God has chosen you for a purpose. An awareness that you were chosen and your faith will grow. Yung kamalayan ay kay hinirang at ang iyong pananalig ay unlad. Oh, purihin ng Panginoon. Number 2, you must keep your spirit high all the time. Then thirdly, keep your mental sharpness. And then fourthly, set yourself free. How shall you set yourself free? Seek the truths, hear the truths, learn the truths, love the truth, speak the truth, adhere to the truths, defend the truth to death. Truth will make you free from sins, from the devil, from the death of the soul, and finally, from eternal death. And then fourthly, focus. What are we to focus to? Number 1, tell others the good news about God's wonderful kindness and love. Ipagsabi mo po araw-araw ng tuloy-tuloy ang pag-ibig at kahangahangang pagkalinga sa iyo ng Diyos. Sa patutuo lang, pahirapan pa, puwersahan pa, para ipagmalaki ang Diyos. Paano kayong ipagmamalaki ng Diyos? Satanas, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Tapat siya, matatag siya, matibay siya. At ang sabi ni Satanas, alisan mo siya ng pagpapala, susumpain ka niya. Subukan mo ang aking lingkod. Hello? Huwag mo lang siyang papatayin. Subukin mo lang. Hindi siya tatalikod sa akin. Kaya tayo po ay nasa isang labanan. At sinusubukan tayo kung mananatili tayong tapat sa Diyos. Hallelujah. And then secondly, our focus must be declare all that God wants for you. Ipahayag mo yung nalalaman mo na gusto ng Diyos na gawin sa iyo. Alam ko yung gagawin sa akin ng Diyos. Mula pa noon, sabi ng Diyos, ikaw ay ibanghilista at ako ay naging ibanghilista. Ika'y gagamitin ko sa radyo, telebisyon at pinaniwalaan ko ang Diyos. At ikaw ay gagamitin ko sa buong daigdig at pinaniwalaan ko uli ang Diyos. At ngayon, nasa buong daigdig na ang ating pangangarap. It is only a matter of belief. And that belief has to be decided. Amen! Hallelujah! Wala pong magaling na lalaki o babae. Ang magaling po ay ang Panginoong Hesus, kaya siya ang ating paniwalaan at pagtiwalaan. Amen po ba? O, purihin ng Panginoon. And then, we have only one message constantly. And what is that one message? Pag-aralan po ninyo, Acts 20 verse 21. The necessity of turning from sin, the necessity of turning to God, and the necessity of faith in our Lord Jesus Christ. Kayo na po ang mag-aral dito sa one message constantly. So if you keep on and hang on to this one message, ikaw po'y sasamahan ng Diyos, at ikaw ay proprovisyonan ng Diyos, at ikaw ay iaangat ng Diyos, ika'y palulusugin ng Diyos, ika'y pagtatagumpayin ng Diyos, at ikaw ay iaangat sa rurok ng mga tagumpay, at mararanasan mo ang mga himala. O, purihin ng Panginoon. So bow down your head and let us pray. Panginoon,
ang huling panahong simbahan at kami sa Bagong Tipan ang simbahan. Ang kaluwalhatian mo ay mas makapangyarihan kaysa lumang tipan. Kaya tulungan mo ang iyong mga anak na makapagtagumpay sa kamangmangan at mabuhay sila na naniniwala sa iyo upang paniwalaan nila ang kanilang sarili sang-ayon sa iyong salita. At tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng mastery of the truths. Let everyone be possessed by the Word of God. And let them be a reminder of who they are and what they are in your sight. And then let their focus be on telling everyone your greatness and your goodness. Bless, bless, bless in Jesus' name. And everyone shout, Amen. Hallelujah. Glory in Jesus' name. So gawin po natin ang susunod na gawain. Bukas po, ibibigay ko sa inyo yung magiging kayamanan ninyo. Bukas, huwag kayong